Sa kwartong ito na halos kasing laki lamang ng isang king-sized bed. Unang tumira ang mag-asawang JD at Welfie. Silid ito ni Welfie mula pagkabata. Nakitira muna kasi sila noon sa kanyang ina. Pero itinaga nila sa bato. Balang araw, magkakaroon din sila ng sarili nilang bahay. Pangarap ko talaga magkaroon kami ng sariling bahay para na din po sa pamilya ko at sa pagiging mga anak pa namin. Si JD, ng ibang bansa. At matapos ang mahigit 3 taon, pag-uwi ni JD nitong Disyembre, tumambad sa kanya ang katas ng paghihirap nilang mag-asawa. Si JD naging emosyonal. Hindi makapaniwala habang tinitignan ang bawat bahagi ng pinaghirapan nilang bahay. Mula sa altar, living area, mga kwarto, Worth kayo. pati na ang view sa labas ng kanilang bahay. Grabe na. Tanawa ko, tigme to. Uy, mong dream. Ikawas na mo. Grabe. Ha? I'm so bless. Para sa mga OFW nating kababayan, kapupulutan nyo ng inspirasyon ang kwento ng mag-asawang JD at Welfie. Matapos ang 2 taong pag-OFW sa Ireland, ang dalawa nakapagpatayo ng kanilang dream house. Paano? Taong 2019 nang ikasal sina JD at Welfie. Dahil nagsisimula pa lang, nakitira muna sila sa ina ni Welfie. Dito ako lumaki. Tapos dito rin nabuo yung mga pangarap namin. So napag-desisyon na namin na dito muna kami magstay at bumuo ng sarili naming pamilya. Pero naging mapaghamon ang pagbubuo ng pamilya. May mga bagay din kami na gustong bilhin pero hindi namin afford kasi ako lang po yung nagtatrabaho. Dito na nagdesisyon ang mag-asawa na si JD mangibang bansa para mag-OFW. Nung first alis niya, miss ko talaga siya kasi ilang taon din kami nagsama kasama yung anak namin. Tapos siya, number 1 siyang umiiyak kasi iiwanan niya kami. Sobrang bigat sa pakiramdam ko siya that time kasi ako yung nag-aalaga sa anak ko for 2 years and iniisip ko din that time na para din to sa kanila. Si JD, nitong pagpasok ng Enero, bumalik na sa Ireland. Mag-4 na taon na siya ritong mangingisda. Ako ngayon ay naka-duty hanggang umaga. Hindi ko biro ang mag-iisang fishes kung sobrang lakas ng alon minsan. Laki po ako sa bukid, nagpapastol ng baka, elementary pa ako hanggang sa pag-high school. Yun po yung trabaho ko. Noon pa man, pangarap na raw talaga niyang magkaroon ng magandang buhay at magandang bahay. Naisip ko balang araw pag magkaroon ako ng trabaho, talagang magpupursigit talaga ako na may patayo yung mga dream house ko. At tila Ireland ang daan patungo sa katuparan ng kanyang mga panalangin. Tinulungan po ako ng papa ng asawa ko na may pasok sa trabaho niya bilang isang fisherman. Ngunit pagdating sa Ireland, ang determinasyon niyang magtagumpay parang dingding na inaanay ng kalungkutan. Sobrang sakit para sa akin na yun, malayo sa pamilya. Iniisip ko na lang na pagtitigil po ako sa pagtrabaho, walang mangyayari. Paano yung mga pangarap namin? Ngunit kailangang maging matibay ang haligi ng tahanan. At ang nagsilbing liwanag sa kanilang mag-asawa? Ang pagnanais na maipatayo ang kanilang dream house. Napagdesisyon na namin mag-asawa na maipatayo na yung bahay namin kasi may kunting ipon na rin. Paunti-unti lang na may mapuntahan yung pinaghirapan ko. Taong 2023, sinimulan na nila ang construction. Number 1 na struggle po yung pagbabudget ng pera kasi kailangan nyo po i-cut off lahat ng wants nyo. Dapat inuuna na po yung needs. Yung update sa bahay, yun na lang yung update ko. Manghingi na talaga ng picture minsan.
hindi po ako pinaghinaan ng loob, sir, kasi pag unti-unti yung nabuo yung pangarap mo, parang mas magpupursige ka pa na gusto mo yung tapusin. Pero espesyal ang naging pag-uwi kamakailan ni JD. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, makikita na ni JD na buo ang resulta ng kanilang dugo at pawis. Mula sa 3.6 square meters nilang kwarto noon, ...264 square meters na ang bahay nila ngayon. Sa labas pa lang po, yung nakita ko yung bahay, talagang namangha ako kasi sobrang laki. Pagpasok ko, di ko inakala na doon ko makikita yung ganda sa loob, ang lawak. Bubuhos talaga yung luha mo kasi maiisip mo kung gaano ka-risky yung trabaho namin. Tapos sa pag-uwi mo, may napuntahan lahat. Worth kayo. Grabe po yung happiness na mararamdaman ng isang asawa na makita ang kanyang husband na masaya at hindi po nasayang yung effort, oras at pagod niya doon sa ibang bansa. So ito po yung master's bedroom namin na dating pangarap lang at natupad na. Sa kabilang side is yung playroom sana ito. Pero ginawa po muna naming storage ng mga gamit ng anak ko. Ito yung bedroom ng anak namin. Kaso, hindi pa siya natutulog mag-isa. Katabi ko pa siyang matulog. Kaya ito yung soon bedroom niya. Dito naman sa side na to is yung kitchen namin. Wala pang mga cabinet sa ilalim. Pinag-iipunan pa rin namin. Ito naman yung garage area namin. Kung makikita nyo, hindi pa po siya tapos kasi lalagyan pa namin dito ng lamp. At saka doon is yung balcony namin. Grabe po yung saya, sir. As in, hindi po ma-explain kasi yan po talaga ang dream ng lahat ng may mag-asawa. Okay lang naman si ZD Daddy. Samantala, magkalayo man sina JD at Wealthy, salamat sa teknolohiya, nakakapag-video call sila. Hey, Daddy. Hi, Mami. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo ni Okay Zeddy? lang naman. Okay lang naman. Ikaw, kumusta? Ito, kakalanding lang na, kakauwi lang namin kasi sobrang lakas ng alon, di kinaya. Basta mag-iingat ka lang palagi dyan, ha? So, kayo din po ni Baby. Ingat ka dyan. I love you. Love you too, Mami. Sa likod ng bawat distansya at paglalayag, sa kabila ng malalakas na hampas ng malalaking alon, iisa ang direksyong kanilang tinatahak. Pauwi sa pangarap nilang tahanan. Daddy, thank you sa lahat. Mahal na mahal ka namin. Mag-ingat ka lagi dyan kasi andito pa kami naghihintay sa'yo. Sobrang saya. Grabe. Ha? I'm so ka-bless. Di ako makapaniwala. May tatawagin na kami sarili naming bahay. Basta feel good kwento, kami nang bahala sa inyo. Dito sa Good News. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Abot hanggang langit ang kilig sa ginanap na wedding proposal sa tuktok ng Mount Pulag. Ang masasabi ko lang sa'yo, ito kitang makasama hanggang pagtanda. Sobrang kabado na po ako noon that time. Pero hindi ko po iniisip na magpro-propose siya. Sinasabing kaso ng bullying sa pagitan ng mga estudyante nauwi sa saksakan. Hindi naman namin problema to eh! Sa ating social experiment, ano ang gagawin mo kung ang pambubuli mangyari mismo sa harapan mo? Ano ba gusto mo? Itsurang kwek-kwek, pero ang laman, kamote.
Yung labas niya, mayroon siyang parang nilagay siya ng parang crispy siya. Ama ng bride, bakit napahagulgol at napaurong habang inihahatid ang anak sa altar? Matutuloy pa ba ang kasal? Nung nariyagin na kami, hindi ko na kaya talaga siya. Taas ang kamay ng mga pinalaki ng sex bomb. Yung pagdating sa akin, nabigyan ako agad ng ticket. Sa sobrang tuwa ko talaga, nag-split talaga ako. Viral sa social media, larawan ng magkasintahang nag-propose sa Mount Pulag. Pero sino nga ba ang soon-to-be couple na ito? At ano ang kanilang love story? Makapigil hiningang sea of clouds. Yan ang kalimitang pakay ng mga umaakyat sa Mount Pulag. Si Rachel, maswerteng naakyat at nasaksihan ang ganda ng Mount Pulag nito lang January 26. Pero nang itinutok na niya ang kamera sa summit ng Mount Pulag, hindi niya akalain na ang kanyang malilitratuhan ay isang binatang nakaluhod sa gitna ng mga ulap, nagpo-propose sa kanyang kasintahan. Nakita ko may couple, nakaluhod na si kuya. So, na-realize ko na nagpo-propose siya. So, sabi ko sa boyfriend ko, may nagpo-propose doon. So, inanggulo ko na yung phone ko, tapos doon ko na kinunan ng picture. Hindi na raw nagkaroon ng pagkakataon si Rachel na makausap ang dalawa. Kaya pag-uwi ng Maynila, ipinost niya ang picture na magkasintahan sa social media para mapaabot sa kanila ang kanya ring pagbati sa mahalagang kabanata na ito sa kanilang pag-iibigan. Pero sino nga ang magkasintahang nasa viral proposal? Ang Good News Team, hinanap ang hiking lovers. At ang nakunang mystery couple, natagpuan namin. Sila ang 5 taon ng magkarelasyon at ngayon soon to be bride and groom na sina Sofia at John Ray. Magkababayan daw sa Quezon sina John Ray at Sofia. Pero hindi raw sila pinagtatagpo noon ng tadhana. Nag-start po lahat po nung nag-follow po siya sa akin sa Instagram. Inisto ko na din po siya. Then nakita ko po yung kanyang kagandahan. Mga ilang weeks pa, doon lang ako nagkalakas na loob para siya i-chat sa isang anime character na pinapanood niya at pinapanood ko din. Parang natuwa ako kasi may nanonood din pala nung pinapanood ko. So magkakaintindihan kami. So doon niya ako na-hook Parang napareply din ako sa kanya nun. Matapos ang isang buwan na pakikipag-chat, Ako po yung pumunta sa kanila nun. Tapos Yun po, sobrang crush niya po ako, pinuntahan niya ako. yung akala niya patay na patay ako sa kanya. Pero ang totoo, wala kasi siyang pamasahe nun Kaya ako yung pumunta. ngunit sa mismong araw ng kanilang pagkikita, Gusto niya akong i-hug, kiss, i-kiss. Tapos ayoko magpa-kiss na sa kanya. Sabi ko, hindi naman kami Di pa kami- Hindi ko naman siya boyfriend, ba't niya ako kikiss? Sinasakpan mo ako kanina. nasirapal ako na. Sabi ko, pwede ba kita maging girlfriend? Yun, tapos nag-oo na. Tapos doon na po namin tinuloy yung kiss. Kasi boyfriend ko na siya. Sa mga panahong nag-iisa ay hanap-hanap ka at hindi kailanman mag-iiba. Itong aking pagsinta, asahan mo na kahit kailanman. Pero tulad ng lahat ng mga relasyon, gabundok din daw ang kanilang naging problema. Lalo't parehas silang mga estudyante pa lang noon at tinutustusan ang kanya-kanya nilang pag-aaral. Hindi po namin alam kung saan kami kukuha ng pera nun kasi nag-aaral ako, nag-aaral siya. Dumadating po sa point na parang meron lang kami pang merienda. Lalabas po kami, bibili kami ng food. Tapos yung food na yun, hati na kami doon. Ngunit sa pagtutulungan, nakapagtapos din silang pareho sa kolehiyo.
Ang sikreto raw nila sa pagpapatatag ng kanilang relasyon, pag-akyat ng bundok. 4 na bundok na rin sa Quezon ang kanilang naakyat. Mount Pinagbanderahan, Magsaysay Hills, Macapaya Hills, at nakapag-hike na rin sila sa Santa Jacobe Falls. Pag-hiking po kasi namin, parang baliktad po eh. Imbis na mag-away kami, mas minamahal po namin yung isa't isa. Madami po kaming nare-realize pagbaba namin. So, ang sarap pala mabuhay, ang sarap palang pumunta sa mga ganong lugar na kasama ka. Para sa ika-5 nilang anibersaryo, ang kanilang aakyatin, ang pinakamataas na peak sa buong Luzon, ang Mount Pulag. Pero hindi lang daw hiking experience ang planong iangat ni John Ray, pati na rin ang kanilang relationship. Dahil ang breathtaking view ng Mount Pulag, ang plano niyang maging backdrop ng kanyang wedding proposal. Alas 3 ng madaling araw, nagsimula na silang mag-hike. Napapansin ko na rin po siyang hindi siya masyado mapakali. Pero hindi ko po iniisip na magpro-propose siya eh. Naisip ko na lang na hindi siya komportable sa suot niya kasi nga 4 layers yung suot niya. And then sobrang lamig din. Bukod sa pagod sa pag-akyat, ang mas inaalala raw ni John Ray ang perfect timing at kung perfect ba ang view kung saan niya gagawin ang proposal. Baka hindi magpakita si Mount Pulag, yung Sea of Clouds. Pag wala po kasing clearing, ang makikita lang namin doon fog. Hindi, nasa kalagitnaan na po kami ng pag-hike. Biglang nagbanggit po yung core namin na si Sir Jaja po na, "Congrats guys, may clearing." Medyo nagkalakas na po ako ng loob ulit. Sana ma-arouse ko ng maayos. At makalipas ang 3 oras na akyatan, pagpatak ng alas 6 ng umaga, narating din nila ang summit ng Mount Pulag. Malamig na hangin, sinabayan pa ng kaba, kaya sobrang kabado na po ako noon that time. Sabi po niya na, nanginginig ka na, parang sobrang lamig ka na ba? Ang pinakahihintay na sandali ni John Ray para alukin si Sofia na maging katuwang habang buhay. Sabi ko, "B, will you marry me?" Ikaw lang ang lakas sa magulong mundo. Kaya naririto ang puso ko umaasa. Nahihilumin mo pagmamahal mo lang ang nais ko. So nagsingkin na doon na po ako umiyak. Parang humagulhol ako parang bata. Tapos siya, umiyak na rin siya noon. Tapos pagkasuot niya sa akin ng singsing, yun, nag-hug na po kami. Tapos pareho kami umiiyak. Sobrang saya. Pagmamahal mo lang ang nais ko. Pero hindi lang Mount Pulag ang nakasaksi sa kanilang wedding proposal. Pati na rin si Rachel na nilitratuhan na nga ang dalawa na siyang nag-viral. Nag-message ako sa kanya na, "Hi ma'am, kami po yung nasa viral na picture na pinost nyo. Thank you so much po." At sa kauna-unahang pagkakataon, ang uploader ng viral photo na si Rachel at magkasintahang Sofia at John Ray, personal nang magkikita. Surprise! Congratulations po ulit. Ikaw si Ma'am Rachel. Ako din. Hello, congratulations. Thank you so much po. Thank you so much, ma'am. Kasi parang nagbigay ito ng bagong opportunity sa amin eh. Nagkaroon kami ng memories sa proposal na balang araw mapapanood po ng magiging kids namin. Opo, yung pinaka nagustuhan po namin. You're welcome po. Hindi ko din naman in-expect na mag-viral siya. Actually, gusto ko lang makita niyo yung picture. Makarating sa inyo yung picture kasi nga, ang ganda ng kuha. Ikaw lang ang
Ang pag-ibig ay parang bundok. Hindi sinusukat sa taas ng narating, kundi sa mga hakbang na piniling makasama ang isa't isa. Patunay ng isang pagmamahal na abot langit. Ang masasabi ko lang sa'yo, ito kitang makasama hanggang pagtanda. Di magbabago kahit pa anong bagyo ang dumating. Thank you kasi natili ka sa tabi ko nung walang-wala pa lang tayo. Thankful ako na nakasama kita sa lowest point ng buhay ko. Tapos kasama din kita sa pag-angat. Thank you sa pagiging understanding mo. I love you, B. Kailan? Pagmamahal mo lang ang nais ko. Laganap pa rin sa hanay ng mga estudyante ang mga insidente ng pambubuli. Pero paano kung ikaw mismo ang makasaksi nito? Ano ang gagawin mo? Isang 18 anyos na estudyante ang nasawi kamakailan matapos siyang pagsasaksakin ng kapwa-estudyante sa labas ng isang paaralan sa bayan ng Taal, Batangas. Isinugod ang biktima sa ospital, ngunit dineklara itong dead on arrival. Habang ang suspect naman nakulong. Ang isa sa sinasabing pinag-ugatan ng alitan, bullying. Hello po mga kapuso, this is Mad Ramos. Ang estudyanteng si Mad Ramos, popular man ngayon sa kanilang universidad, nakaranas din ng pambubuli noon sa dati niyang eskwelahan. Nag-start to nung mga elementary ako, so nabully ako. Siyempre, bata pa ako. Hindi ko pa alam kung paano ko i-defend yung sarili ko. At hindi siya binuli dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang paniniwala. Isa po ako Muslim. Doon nagsimula yun, inaasar nila akong ba't ka nag-aaral dito. Umalis ka, huwag ka dito kasi Muslim ka. Humingi rin ako ng advice sa mga matatanda, sa teachers ko. Sabi lang naman nila is huwag kong pansinin. But then, hindi siya gumagana. Nale-left out ako. Umaalis ako, nawawalan ako ng gana kumain. Hanggat sa nagkaka-anxiety. Imbis na magalit si Mad sa sitwasyon, pinili niyang tumindig para sa kanyang sarili, laban sa mga bully. Na-overcome ko naman siya kasi kinausap ko sila, dinedefend ko yung sarili ko. Patagal siya nangyari hanggat sa muntong ako ng grade 6. Nagkaroon na ako ng utak na i-defend ko nga yung sarili ko. Dapat hindi ko hinahayaan na nabubuli ako. Ayon sa Program for International Student Assessment noong 2022, Pilipinas ang may pinakamataas na bullying rate sa buong mundo, kung saan isa sa 3 estudyante nakararanas ng pambubuli. Pero paano kung ikaw na mismo ang may makitang inaapi? Titigil ka ba para protektahan sila? So guys, nandito tayo ngayon sa Bulacan kung saan magaganap ang social experiment tungkol sa bullying. Ang ating magiging kasabwat, si Juana, na siyang kunwari ibubuli. Sumama na muna kasi ako. Ang init niya. Ayaw mo na yan, B. Huwag ka nang umarte. At syempre, meron ding mga magpapanggap na mambubuli sa kanya. B, huwag mo na akong artihan. Lakad na, kunin mo na. Ilasan mo na to. Ang dugyot mo. Tignan natin kung may tutulong ba or wala. Magsisimula ni eksena. O, bumili ka muna ng pagkain doon. Kunwari gagawing utusan ng mga kasabwat si Juana. At nang umalis siya, sinimulan na nila itong siraan. Ang slow niya. Wala tayo magagawa. Ayun na yung silbi niya sa akin. Anyways, kamusta yung... Wala ata siyang ligo ngayon. Pero sana nag-ice man lang siya bago pumunta sa atin. Ang magkasintahang ito na nasa di kalayuan, ano kaya ang magiging reaksyon? Hindi, pero nababother ako sa kanya eh. Naiirita ako. Parang ang baho niya. Gutom ko. Tingnan mo yung damit niya oh. Parang di siya nag-ayos. Maya-maya pa, tila may nakarinig na sa usapan ng magkakaibigan. So guys, may lumapit, babae din. Siguro napansin niya yung nangyayari. Tingnan natin kung anong mga susunod na mangyayari. Kaibigan niya ba? Hindi ha. Friend niya ba siya? Nang komprontahin ang mga bully, saktong bumalik si Juana, dala ang mga ipinag-utos na pagkain. Hello. Friend ko ba sila? Opo. Parang siya lang yung movie. Nasaan yung isa? Dun sa yung burger. Dito na nagsimulang mag-alala ang lumapit na dalaga. Magkakagroup po kasi kami. Kaklase ko po sila. Kaklase kayo? Oo. Pero okay ka lang sa kanila? Hindi ka naman... Hindi naman po. Sure ka? Opo, magkakaibigan po kaming ng 4. Okay ka lang po dyan natin. Ang init po eh. Okay lang ako. Okay, ikaw ang inaalala ko eh. Okay ka lang ba? Okay lang kasi po.
Pero lalo lang tumindi ang tensyon. Hanggang sa ang babae tumindig na laban sa mga nambubuli. Hindi, ano tawag dito. Kasi kami naman kasi yung nag-lead ng project namin. So, Parang yun na lang yung ambag niya. ganun na lang. Yung yung bayad niya sa ano kanina? Punuin mo na yung order. Pero hindi naman siya utusan. Okay lang po, okay Punuin mo na yung order, be. Papawa Ang kulit niya. Uy, grabe naman siya! Okay lang po, okay lang po. Bawa siya eh. Hindi. I mean, kahit inaano niya yung project, hindi naman siya utusan though. Ganyan kasi lagi yan eh. Sige. Okay lang. Kami yung mali. Mad, i-reveal mo na nasa social experiment lang siya. Ate, hello po. I'm Mad Ramos from Good News. So, itong nangyari lahat na to is social experiment lang to. Kasi kami naman kasi yung nag-lead ng project namin. So, pero hindi naman siya utusan. Hindi ko matitake na dahil lang sila yung lead ng project, kaya nila lang utus-utusan ng isang tao. Parang ganun po. Ang na-experience ko po na bullying nung elementary, parang pinagtulungan nila ako na sa lahat ng post ko, nagko-comment sila na trying hard, ganun. So, parang hindi ko po kaya na may makita pa na ibang nabubully, ganun. Sa pangalawang bahagi ng experiment, ang pangungutya mauwi na sa pisikalan. Hindi naman namin problema to eh! May aawat kaya? Saan ako bibili ng bond paper? Maganap ka. Sa gastos na to, meron kang ambag? Habang mas lumalakas ang sigawan ng ating mga kasabwat, may napadaang isang grupo ng mga magkakaibigang babae. Ang isa sa kanila, pumagit na at nagsimula ng magtanong. Pinapabili ka na nga ng bond paper para magawa wala nga ako mabili bond paper! Bond paper lang! Diyos ko! Reference! Kulang ng reference eh! Wait lang ate, na paano po kayo? Hindi kasi may research po kasi kami. Ngayon, etong ginawa niya, kulang eh. Naku mga kapuso, nagkakainitan na sila. Pero wag muna natin reveal na ito isang social experiment. Secret muna, tignan natin kung ano mangyari. Diba ang research kailangan may reference, diba? Opo. Eh paano namin maano yun kung kulang-kulang? Ngayon, inutusan namin siya bumili ng bond paper. Eh wala nga akong bumili bond paper eh! Mikot ka lahat may paraan! Iyak-iyak ka pa eh! Wala nga bang iyak mo! Upo ka muna natin, magpusap tayo ng maayos. Ka na naman, huwag mo nang gawin ko! Ang babaeng ito, mabilis na pinatahimik si Juana na akmang sasagot na sana sa nambubuli sa kanya. Wala pong nagiging maayos sa sa pagsisigaw po. Siguro aning natin muna yung side niya, tapos yung side po ninyo. Diyos ko! Ang mga tumulong sa binubuli, nagulat syempre nang nakita na ang kamera. Pero kailangan nating makilala ang mga taong tumitindig para sa iba. Nung nakita ko po nag-aaway, parang pilit ko po pinapakalma sila kasi hindi po kasi sa dito kami nag-aaway po. And also po parang, syempre student din po. Tapos naawa na rin po ako na nagkakagulo sila, nagsisigawan sila. Parang mga bata po kasi sila kung titignan. Sa mga ate po nila, parang gusto po namin na isettle nila ng at peace yung problema po nila. Sa ating eksperimento, napatunayan nating mayroong handang ipagtanggol ang iba kahit pa hindi nila kaano-ano. Sana po mawala na lang po yung bullying, lalong-lalo na po sa online. Kailangan po natin na iiwasan po yung mga sinasabi po natin sa social media na di po natin alam na nakakasakit na po ng ibang tao. Ang bullying ay hindi lamang issue ng kasamaan ng ugali. Ang bullying ay isang mental health concern. Maaaring ang taong nambubuli ay nagmumula sa isang malalim na sugat na hindi na po proseso at ito ay lumalabas sa kanilang gawi, sa kanilang behavior o sa kanilang pag-uugali. Samantala, itinatakda ng Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act of 2013 ang responsibilidad ng paaralan na magsagawa ng pulisiya at mekanismo laban sa bullying. Pero paano ka dapat kumilos kapag ikaw na ang biktima? Ang dapat natin gawin ay magkaroon ng boundary. Para magkaroon ng boundary, kailangan nating sabihin ito sa mga authorities. Maaari din magsumbong sa mga guro o sa iba pang miyembro ng komunidad. Mensahe ko lang sa inyo guys, isipin nyo yung taong nasasaktan nyo. Isipin nyo kung kapatid nyo yan, nanay nyo, tatay nyo, kadugo nyo. Siyempre di ba magagalit kayo, so wag na wag yung gagawin. Kailangan nilang maunawaan na hindi nila kasalanan na sila ay mabuli. At ang pagiging biktima ay hindi nagpapakita na sila ay mahina. The more na natatakot tayo at nagpapakita tayo na naaapektuhan tayo ng ginagawa niyang pambubuli, lalong nagkakaroon ng power imbalances. Sa harap ng pambubuli, hindi sapat ang mabuting puso. Kailangan ang lakas ng loob
Dahil kapag ang pananahimik ay naging kasalanan, Kahit ano yung project, hindi naman siya utusan though. ang pagtindig ang nagiging tunay na kabutihan. Sa eskwelahang ito sa Quezon Province, kapag bumusina na ang truck na ito, ang mga bata sumasaya. Tuwing nakikinig po namin yung bosena ay maalis po kami sa room at pupunta sa playground. Excited po na may halong kasiyahan dahil hindi lang po kasiyahan ang binibigay nila sa amin, kundi masayang memories din po sa buhay. Busina pa lang ng truck, alam na. Kaya ang mga estudyante, nakaabang na. E ano nga ba ang sorpresang kanilang inaantay? Ang tunog na ito ng busina, alam na raw nila. Hudyat na kasi ito na ang truck paparating na. Ang pinag-aagawan, libreng candy na dala ng isang truck. Dami ay! 3 taon nang magkasama ang pahinanting si EJ at truck driver na si Ambet. Pa-south daw ang madalas nilang ruta. Kaya madalas din silang mapadaan sa eskwelahan. Nung bumiyahe po kami doon na maulan, nakikita ko yung mga bata po naglalakad sa daan. Gadadadaan po kami, nakatingin po sila sa akin. Ngayon meron po akong barya sa bulsa. Parang naisipan ko lang na hagisan sila. Pambaon-baon po ba? Nakikita ko po kasi ma'am na masaya yung mga bata. Kikita ko na masaya si Pare Elvin. Ang paisa-isang hagis ng barya noong 2022, kalaunan ay naging tradisyon na. At dinagdagan na rin ng candy para everybody happy. Ganun po yung nanay ko, ma'am. Pag may nakikita po yung nanay ko na ganyan, kahit paano, kahit wala po siya, nagbibigay po yung magulang ko. Malapit daw talaga sa mga bata si EJ. Kasi unang-una, 8 taon pa lang po, wala po akong ama eh. Lumaki po ako ng walang kalinga ng ama. Naging ganito ako, nagkaroon po ako ng 2 anak. Lagi po kami nasa biyahe, hindi po kami nakakauwi. Kumbaga, namimiss ko po yung mga anak ko. Kaya pati ang driver na si Ambet, nakijoin na rin sa pamimigay. Sabi to sa sarili ko, post ko rin kaya yung sarili ko. Kasi yung mga anak namin, di namin nakakasama. Same kami na 2 anak namin. Ang trabaho ni na EJ at Ambet, magdala ng mga materyales ng tulay sa iba't ibang probinsya. Hindi raw ito biro. Bukod sa pagiging on-call, paguran din at matagal ang bawat biyahe nila. Ano yan? Binangga ng ano. Kaya sa isang linggo, isang beses lang din silang nakakauwi sa pamilya. Bilang ama po, alam ko na malaki rin ang pagkukulang ko sa mga anak ko. Tulad po nito, ma'am, nung bumiyahe po kami ng Alabat, birthday po ng anak ko yun, ma'am. Kung baka ako masama po yung loob ko, malungkot, parang ganun po, ma'am. Sabi ko, sana nandun ako sa birthday ng anak ko. Ngayon, ang ginagawa ko po, ma'am, bumabawi na lang po ako, ma'am, doon sa mga bata pag nakakita ko po sila. Pero kahit maliit ang sahod, sinisika pa rin nilang magtabi ng pambili ng regalo para sa mga bata. Talagang laman ng wallet ko, ma'am, 300, 500. Pagdaan ko po doon, ma'am, yung wallet ko po talaga 0, pero hindi ko po iniisip yun. Ngayong araw na nga, biyaheng Quezon ulit sina EJ at Ambet. Kaya bago dumaan sa eskwelahan, dumaan muna sila sa tindahan. Handa nang magsaboy ng good news ang dalawa. Pero ang hindi nila alam, ang mga batang dapat sosorpresahin nila ang siyang may inihanda palang sorpresa. Ako yan. Kanya-kanyang agaw.
Maraming salamat po sa pagpapasaya ng mga estudyante dito sa Lourdes Elementary School. Thank you po, Kuya, sa pagbigay ng candy. Hindi pa tapos ang paandar nila, ha? Kami po ay lubos na nasisiyahan sapagkat sila po ay nagbibigay po ng kagalakan o kasiyahan sa amin pong mga mag-aaral sa paghahagis po ng mga candy at mga barya. Para sa munting, regalo ninyo sa mga estudyante. Nung ginawa mo mabuti sa kanila, hindi nila nalilimutan, ma'am. Kahit hindi po kami magkakilala sa pangalan, pero pag sinabi, ay, si Kuya, yun yung nag-aagay sa amin ng candy. Kaya sila ng mabuti. Kami naman po, ginagawa lang naman po yun para kahit paano, mabigyan namin sila ng konting inspirasyon na pagbutihin nila yung pag-aaral nila. Wala nang mas good vibes pa sa pagtulong sa kapwa. At pagdala ng ngiti sa mukha ng mga bata. Itsura pa lang, alam na. Bilog-bilog, nakabalot sa kulay kahel na harina, at ipiniprito sa kumukulong mantika. Pero kung iniisip niyong kwek-kwek ito, nagkakamali kayo. Sige na nga, pa-taste test na nga. Ako pang food, kaya matamis sa loob ako. Malapit siya, parang malapit sa loob. Okay sa loob, malapit siya. Thank you. Masarap din siya. Parang siyang narasahan ko yung alam mo yung kamote. Yung labas niya, mayroon siyang parang nilagay siya ng parang crispy siya. Sirit na kung ano? Ang bilog-bilog na kulay kahel na ito, hindi kwek-kwek. Ang tawag dito ng mga Batanggenyo, buchi-buchi. O diba, gulong-gulo na rin kayo? Dahil hindi tulad ng nakasanayan nating buchi na manilaw-nilaw, gawa sa malagkit, may palaman na matamis na munggo, at binudbura ng sesame seeds. Sa Lipa, Batangas, ang tinatawag nilang buchi-buchi, gawa sa kamoteng kahoy. Dito sa Candido Lopez Memorial Public Market, hindi nangangamote ang pinipilahang buchi-buching gawa ni Nanay Melinda. Ang 8 pirasong buchi, mabibili lang sa halagang 25 pesos. Habang ang 16 na piraso naman, 50 pesos lang. Alas 3 ng hapon, sinisimulan na ni Nanay Melinda ang paggawa ng buchi-buchi. Dahil na rin sa edad ni Nanay Melinda, ang madalas na nakatoka sa paghahanda ng mga kamote ang panganay niyang anak na si Louie. Matagal na, yung bata pa ako, alam ko na rin. 18 ako, nag-umpisa na rin. Nawala ang tatay, 18 eh. Binalatan at nilinis muna ang biniling kamoteng kahoy. Saka ito pinakuluan ng 20 minuto. Kapag malamig na, pinipi ang kamoteng kahoy. Hanggang sa maging dough ito. Inirolyo ito ng pahaba, saka hiniwa ng maliliit. Ang bunsong anak naman na si Norman ang nakatutok sa pagmamasa ng harina at pagbabalot ng buchi-buchi. Alas 3 ng madaling araw, si Nanay Melinda pumupunta na sa pwesto niya sa palengke. Kapag mainit na ang mantika sa kawali, ipiniprito na ang mga buchi-buchi at makalipas ng ilang minuto, hinango na niya ito at inilagay sa malaking bilao. Kumikita sila ng 3 hanggang 5,000 piso kada araw. At dahil sa buchi-buchi, si Nanay Melinda nakapagpatayo na ng sariling bahay. Importante sa buhay namin dahil nakakatulong sa pagkain, pambayad sa tubig, pambayad sa mga bayarin. Mahigit 5 dekada nang gumagawa at nagtitinda ng buchi-buchi si Nanay Melinda. Sadyang ngayon ang kulay niya, talagang orange. Ibang lugar mayroong violet, parteng Batangas City, sa Taal. Nag-aaral pa lamang sa kolehiyo si Nanay Melinda nang mamasukan siya bilang tindera ng buchi-buchi. Pero ang di niya inaasahan na love at first buchi raw siya sa anak ng amo niya na kinalaunan niyang napangasawa. Tindera ko ng kanyang ina. Ako ay work student sa LCC. Yun, doon ko siya nakilala, dito rin sa palengke.
Nang mamatay ang binan, sila na ng kanyang mister ang nagtaguyod ng kanilang butsi-butsi business. Ay di, katulog din sa paggagawa. Kasama ko pa rito. Katulog ko sa pagluluto nung siya'y nabubuhay pa. Pero nang pumanaw ang asawa taong 2000 dahil sa sakit, ang mga anak na ni Nanay Melinda ang katuwang niya sa paggawa ng butsi-butsi. Ay, hindi ako masyado nahihirapan sa amin. Tindala ako talaga. Hanggat kaya, hindi raw titigil si Nanay Melinda sa pagtitinda ng butsi-butsi. Lalo na't siya na lang ang natitirang nagtitinda nito sa kanilang lugar. Kaya tanging hiling niya, ipagpatuloy ng mga anak ang kanyang negosyo. Oo naman, pag hindi na kaya, kahit kanino, pwede. Kasi na may gusto. Sa ilalim ng kahel na langit, ang sipag ay nagiging biyaya. Wala na nga raw hihigit pa sa kalungkutan ng isang ama kapag ikakasal na ang kanyang unika iha. Kaya bumuhos ang luha ng isang ama nang ihatid niya sa altar ang kanyang anak. Nag-viral kamakailan ang videong ito ng isang kasal kung saan ang bride ay marahang nagmamarcha sa loob ng simbahan kasama ang kanyang mga magulang. Pero hindi pa man nila nararating ang altar, ang ama ng bride napaiyak. Hanggang sa hindi na niya kinaya pang humawak sa anak. At tuluyan na ngang pumagulgol. Ano nga ba ang dahilan ng pagbuhos ng matinding emosyon ng tatay ng bride? Matutuloy pa nga ba ang inaasam na kasal ng bride? Ang bride sa video, tubong kalinga sa Cordillera. Pero nakabase ngayon sa Sydney sa Australia. Ang main job ko po is being a personal care worker. Nag-alaga po kami ng mga elderly. Ang kanyang amang si Tatay Freddy, kilalang tigasin at istrikto sa kanilang lugar. Lalo na raw pagdating sa kanyang unika iha na si Fredelyn. Mula pagkabata si Fredelyn po, talagang hands-on po yung papa niya. Hinahatid po, tapos sinusundo, ganon. Tapos nung magdadalaga na po yung anak namin, kung uwian na, dapat yung anak niya nakauwi na. Ito naman po, natuto yung anak ko, kaya pili ko siya na barkada, hindi ko siya bulakpol. Nang tumuntong si Fredelyn sa kolehiyo sa Nueva Vizcaya, tila nagbago raw ang ihip ng hangin. Ang tahimik at istriktong ama, unti-unti raw lumambing. Miss na po niya yung anak niya kasi malayo nung anak. Pag tumatawag yung anak niya, nag-I love you na yung anak niya. Nag-I love you na rin po siya. Pero dati po noon, hindi niya ma-express ko yun. At dahil nagdadalaga na ang anak, hindi rin maiwasan na may manligaw na sa kanya. Ayan na ihuulog niya na ako. Ayan na, Ang nanguna raw sa pila noon, si Kaydel na tubong San Fabian, Pangasinan. Nung una po, talagang medyo, kasi nga ayaw nga niya na nag-aaral pa siya, may kasintahan na. Akin naman nag-iisa siyang babae, sir. Yan po yung turo ng aking papa. Kung sino makakasurvive sa'yo, tinuruan niya po ako paano maging hard to get. Hanggang hindi raw nagpatinag si Kaydel at kinalaunan, lumambot na rin daw ang puso ni Tatay Freddy sa kanyang manliligaw. Tumagal-tagal naman na po, di naman na siya nagagalit kasi alam po naman namin na mabait. Nang makapagtapos ng pag-aaral, dumating ang oportunidad para kay Fredelyn na makapagtrabaho sa Australia. Nung sinati niya na mag-a-apply ko siya sa Australia, talagang nabigla po kami. Bilang magulang po talagang nag-worry din po kami. Siyempre, first time po niya na lalayo sa amin. Mahirap po physically, mentally, emotionally. Swerte na po ako pag may 5 hours po akong tutulog. Ang kinakapitan ko na lang po is yung pagtawag sa family, prayer po talaga. Pero ang mas mabigat na hamon daw na dumating sa kanya habang nasa ibang bansa ay nang ma-stroke ang ama sa Pilipinas Setyembre nitong nakaraang taon. Mahirap talaga. Hindi magawa lahat. Hindi magawa lahat ang mga trabaho.
Gaya ng dati kain-kaya pero ngayon wala na. Nakarecover naman daw si Tatay Freddy pero dahil sa stroke, hirap pa rin siyang magsalita. Kinakausap ko po siya kasi after work, kinakamusta. Mas naging close na naman po kami. Sinasabi ko na po sa kanila na mag-ingat-ingat na kayo. Alright, ang pagtatagpo ng mag-iina. Nito na ngang Desyembre, nagkaroon ng pagkakataong umuwi ng bansa si Fredeline. Sinurprise ko po sila sa isang restaurant. Pero hindi lang yan ang inuwi ni Fredeline. Dahil sila ng nobyong si Kaydel, plano na rin daw magpakasal. Naipaalam naman daw ito ni Kaydel sa mga magulang ni Fredeline. Kung ready na kayo, susupport kami sa inyo. Pinayagan naman. Awa ng Diyos. Pinapangaralan niya kami ni Father na ganito dapat yung gawin niyo sa buhay niyo. At sa araw mismo ng kanilang kasal, ang taimtim na pagmamarcha ni Fredeline at kanyang mga magulang napalitan ng pagbuhos ng matinding emosyon. Ang kanyang tatay Freddy napabitaw sa pagkakahawak sa kanya. Hanggang tuluyan ng humagulgol. Naalala niyo po ba yung pag-aalaga niyo kay Freddy nung bata pa siya, yung pagpapalaki niyo, ano pong naiisip? Noon na, hindi ko matanggap to. Lagi naman nag-iisa kay babae sir Malawal po siya. Nung naragit na kami, hindi ko na kaya talaga sir. Kasi nakadidip po, mamumula lang ako sir. Sabi ko, ba't ganun? Ba't suminto? Bago yung kasal, alam ko na na nininervyos na siya Hindi niya nakayanan yung happiness ng isang ama sir na ikakasal yung anak niya. Kaya tinuloy masaya naman ko na kinadala na siya. At dahil everybody happy, naging matagumpay daw ang pag-iisang dibdib ni na Fredeline at Kaydel. Si Fredeline agad nang bumalik sa Australia matapos ang kasal. Nito lang Miyerkules, tinulungan namin ang pamilya na mag-reunion online. Hi, family! Basta! Yung pagtoy. Basta, anak? Okay lang, ma. Anong ulam niyo? Guess what? Barbecue! Yes! Barbecue time! Barbecue din! Alam namin na namimiss mo na ang barbecue, kaya ito kain na tayo ng barbecue! Uy, hindi na siya umiiyak. Kulang ng kanin. May kanin kami, syempre. Love you, anak. Love you, anak. Love you. Love you, mama, papa. Asawa? Bye-bye. Bye. Sabi nga sa kasabihan, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. At kung bumuhos man ang emosyon, patunay lang ito na wagas ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang unika iha. Father Freddy, ibibigay ko yung magandang buhay para sa anak nila, yung deserve. Pa, big girl na ako. Kahit may asawa na ako pa, I'm always be your baby girl. Love you. Mahal na mahal namin sila. At hindi sa lahat, sana hindi sila mag-away. Yun lang, pagmahal sila. Sir, spaghetti po? Pababa po ba? Or pataas po? Spaghetti pababa o pataas? Siguradong mula bata hanggang matanda, alam to ng buong madla. Hindi malilimutan ang kanilang indat at mga hot moves. Get out! Taas ang kamay ng mga pinalaki ng sex bomb. Napalaban-laban nga ng todo ang fans para makakuha ng tickets sa sold-out reunion concert ng Sex Bomb Girls. Pero ang 62-year-old na si Mommy SP,
Hindi lang basta pinalaki ng sex bomb, kundi tumanda ng gumigiling ng kanilang the moves. Napahalukay ube. At split lang naman siya, not once, not twice, kundi 3 times sa saya nang makuha na niya ang kanyang pinakahihintay na concert ticket. Round 2 pa lang, naghahanap kami ng ticket. Lagi kaming bigo. Hanggang sa round 4, umiyak na ako dahil naubusan na naman kami ang ticket. Dahil hindi raw siya pinalaki ng sex bomb, para bumawi, si Nanay SP, alas 3 pa lang ng madaling araw, nangunguna na sa pagpila. Sabi ko na, pag ako hindi pa ako nakakuha tong araw na to, talaga maglalampaso na ako dito. Nung pagdating sa akin, nabigyan ako agad ng ticket. Sa sobrang tuwa ako talaga, nagtatalon ako. Nag-split talaga ako. Simple lang daw ang buhay ni Nanay SP. Ang kabuhayan niya, literal na nasa kamay at paa ng kanyang mga customer. Magpahanggang ngayon, yung manicure pa rin ako. Dito na nga raw niya na itaguyod ang pamilya at napagtapos ng pag-aaral ang anak. Maaga kasing nagkasakit ang asawa ko eh. Na-bedridden siya. Yung kikitain ko hati sa gamot niya. Tapos ano ko sa mga anak ko. Pero mahirap man ang buhay. Magaan namang humataw si Mami SP. Sa kabila na nga ng edad, tila nagsisplit din ang katawan niya sa bahay mula paglilinis hanggang pag-aalaga ng mga apo. Ano? Nagkikrib ako ng banana split. O, sandali. Ito lang meron tayo. Huh? Malaking bagay talaga yung pagkisayaw ng sex bomb eh. Pag napanood ko talaga sila, wala na yung pagod ko, sakit ang likod ko. Nakakalimutan ko ang hirap ng buhay namin. Get out! Sa sobrang pagka-fangirl, nakilala na nga rin daw siyang dancerist sa kanilang barangay. Kaya naman ang regalong pasasalamat ng mga anak ni Nanay SP, ticket para sa concert ng sex bomb. Ibinomba pa nila ang suporta dahil ang buong pamilya nila kasama. Hindi na nga magkanda-ugaga sa paghahanda itong si Sex Bomb SP. Mami SP pala. Pati OOTD, abay, dapat hataw friendly. Punta na ako! At nang lumabas na ang mga idolo sa stage, si Nanay, hindi na napigilan ang kanyang nadarama. Sulit lahat ng pagpila. Bukod kay Nanay SP, marami sa mga kasabay niyang nanood ng concert, mga trentahin. Isa na riyan ang 34-year-old makeup artist na si Reynaldo mula Valenzuela City. Bukod sa panunood ng concert, ang collection niya ng sex bomb merch pasabog din. 24 years lang naman niyang inipon ang mga album at memorabilia ng sex bomb. Nag-start po yung pagko-collect ako ng sex bomb nung kabataan ko po. Pag binibigyan po ako ng mama ko ng baon, tinatabi ko po yun. Hindi po ako kumakain para makabili po ako ng album at nakita ko po sila. Pero ang ama ni Reynaldo, tutol daw noon sa hilig niya. Kaya say niya, bakit papa? Ito namang wish ko sa Pasko, ito yung pinabibili ko sa tatay ko nung bata ako. Kaso hindi niya mabili, kaya binili ko nung paglaki ko. Nagagalit yung tatay ko eh, nagagalit. Tapos puro sex bomb. Minsan nga napapalo ako eh. Pero si Reynaldo, hindi sumuko. Habang ang stress niya, pababa ng pababa, ang mga koleksyon niya naman, pataas ng pataas habang tumatanda. First solo album ni Rochelle, tapos binili ko po siya nung mall show po. Ito naman po yung complete album ng Daisy Shetel. Yun kasi yung nagpapasaya po sa akin, tapos happy pill ko po, ganun po, hanggang paglaki. Pati raw sa pagpili ng karera sa buhay, inspirasyon niya ang mga idolo ha. Nag-start yung pagiging makeup artist ko nung time na nagko-computer ako sa computer shop. Tapos nanonood ako ng sex bomb. Tapos yung isang member doon, nagme-makeup video siya. Kay sex bomb din yan.
Siya po yung dahilan kung bakit po ako naging makeup artist po ngayon. Natutuwa kasi ako pag meron siyang nilalagay sa mata niya. Kaya kung meron daw siyang isang pangarap, hindi lang basta makita ang mga idolo. May ma-makeupan lang akong isang sex bomb, okay na ako. At yun, dumating yung time na nung naging makeup artist ako, na-makeupan ko si Weng, si Yvette, and si Sex Bomb Daniel po. Sabi ko, oh my God, parang alam mo yun, finally nagkita na tayo. Puro lang tayo chat. Tapos ayun, tapos sabi ko sa kanya, pwede ba ikaw yung mag-makeup sa akin sa concert? Yung may makeupan mo, yung idol mo pa, tas face to face pa po kayo. Iba talaga yung saya pag ganun po. Wala naman daw pagsidlan ang saya na nararamdaman ni Sex Bomb Daniel matapos ang kanilang reunion concert. Namomotivate kami to work harder and be a good example to everyone, especially the younger generation. Naiyak ako kasi hindi ko naman in-expect na ganun. And it's very overwhelming. Pero hindi naman tayo papayag na si Reynaldo lang ang happy. Kaya handog ng good news para sa iyo, Mami SP, isang one-on-one meet and greet with Sex Bomb Daniel. Good morning! Hindi tuloy ako naiiyak. Hi, purple hair. Hindi ko akala. Okay ka lang? Kuya, sikat ka ha. Napanood ko yun, nag-vibe. Hindi ko naman kasi po akalain ganun. Nasyahan lang talaga ako dahil kasi ilang beses ako nag-attempt na pumili. Grabe nga, at ang sexy mo pa din ha. At ang pangarap ni nanay na makasayaw ang Sex Bomb, tuto pa rin ni Sex Bomb Daniel. Teka, at may hahabol pa raw ng pagbati sa'yo, Nanay SP. Hi, Nanay Esperanza. Grabe naman ang pagkakasplit mo. Para kang nanalo ng 1 milyon na nakabili ka ng ticket. Maraming salamat po sa suporta mo sa Sex Bomb at sa pagmamahal mo sa amin at balita ko. 3 a.m. pa lang daw ay nakapila ka na po. Sana ma-meet ka namin in person. By the way, ang kumukuha po ngayon ng camera ko ay si Miss Ira. Pakita mo naman. Mahal na mahal ka namin, Nanay Esperanza. At huwag kang magsawang mag-split at magpaka-healthy. Lagi ka dapat healthy. Sana ma-meet ka namin. Mwah! Bye-bye! Hindi raw tayo pinalaki ng Sex Bomb para sumuko. Tulad ni na Mommy SP at Reynaldo, sa gitna ng mga problema, halukayin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin at laban lang. Get out! Sana'y na-inspire kayo ng hatid naming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.